As we face this year, mahalaga yan that we have the right concept. O yung focus kanina, kung sino yung tinitingnan mo. Siyempre, ang Panginoon, ang banal na Espiritu, ang kanyang paggabay. Itong concept naman, kung anong laman ng isip mo araw-araw, kung ano yung motivation mo, kung ano yung setup ng utak mo. So, what is the right concept? In verse 9, sabi dyan, let us not become weary in doing good. Ito yung dapat na maging tamang konsepto natin at pag-iisip natin sa araw-araw. Hindi ako mapapagod na gumawa ng mabuti. Hindi ako mapapagod na gawin ang tama ayon sa Panginoon. Hindi ako mapapagod na sundin at manindigan sa tama kahit na ang iba ay gumagawa ng mali. This must be the right concept of every Christian na nag-aspire ng eternal life. Pero siyempre yung reality, napapagod talaga at nakakapagod gumawa ng mabuti. So ang tanong, kailan ba ang paggawa ng mabuti ay nagiging nakakapagod na? Una, when nobody appreciates the good that you do. Lord, hindi ako na-appreciate yung ginagawa ko para sa'yo, hindi na-appreciate ng mga ka-brother, ka-sister ko. Appreciation ng tao ay nagbabago, isang iglap lang pwedeng mawala. Gumawa ka ng mabuti, 99 ang mabubuti, isa lang masama, magbabago ang tao. Burado ang 99 mong mabubuting gawa at ang maalala yung isang masama. So, anong pipiliin mo? Appreciation ng tao na nagbabago o yung appreciation ng Diyos na nasa langit na walang hanggan? Kanino ka ba nagpapa-impress sa tao kay Lord? Nakakapagod gumawa ng mabuti when others don't cooperate. Para bang ikaw na lang gumagawa ng tama? Parang lahat naman ay gumagawa ng masama, Lord. Lahat naman gumagawa ng bawal. Nakakapagod naman manindigan sa tama. At isa pa, when we can't see the immediate fruits or favorable results. Usually, ganito, no? Gumagawa ng tama, pero parang wala naman nakitang bunga. Wala naman ako nakitang resulta. Wala naman ako nakitang pag-asenso. Buti pa ito, oh. Sumasama naman ang buhay, biglang yumaman. Pero bakit hindi ako pinagpapala materially? Hindi sinasagot yung mga panalangin ko ayon sa hinihiling ko. Hindi ko nakikita yung immediate result ng pagiging mabuti ko, ng paggawa ko ng mabuti. Dahilan ba yun? Mga dahilan ba yun para tayo tumigil sa paggawa ng mabuti? Absolutely not. Let us disregard this negativity because anong pangako ng Panginoon? For at the proper time, He will reap a harvest if we do not give up. Let us understand this. Tatlong bagay. Ang paggawa ng mabuti ay para ka nagpupuna ng tatanim mula sa binhi. Alam ka namang tumubo agad yan? Siyempre, dadaan yan sa iba't ibang seasons ng buhay. Uulanan yan, aarawan yan, hahanginan yan, and all. Hindi agad yung magbubunga. So it's just like sowing. It's just like planting a seed. Nakakapagod talaga. Magtanim ay di biro, di ba? Kanta, maghapon na kayo ko. But it will be rewarding pag dumating na ang second point, ganoong tamang panahon ng pag-aani sa kung anong iyong itinanim. Kaya, remember this, make sure that you have planted the right seeds. Kung mayroong tamang panahon ng pag-aani, dapat maging maingat ka sa kasalukuyang binhi o mga binhi na iyong itinatanim. Dahil pagdating na panahon, kung anong uri ng binhi tinatanim mo ngayon, aanihin back sa verse 7 kanina. What you sow is what you're going to reap. So pag nagtanim ka ng kabutihan, kabutihan din ang aanihin mo. Pag nagtanim ka ng kasamaan, kasamaan din ang aanihin mo. Remember, kapag nagbunga yan, hindi lang iisa. Napakarami yan. So, kapag nagtanim ka ngayon, make sure that you are going to enjoy the fruits later on. At hindi mo pagsisisihan. Dahil may proper time ng pag-aani. Ang kabutihang ginagawa mo ngayon, maaaring hindi mo nakita ang resulta sa kasalukuyan. Pero darating ang panahon, aanihin yan, hindi man ikaw, ng iyong mga anak, ng iyong mga kapwa-apuhan. And this is something that they are going to thank you for dahil sinimulan mo ang pagtatanim ngayon ng mabuting binhi na naaayon sa kalooban ng ating Panginoon at pinapakinabangan nila sa habang panahon. Amen? At the proper time, pangako ng Diyos, aani ka. Hindi ka madedihado. Kaya huwag kang tumigil na gumawa ng mabuti. And thirdly, there is a promised harvest for those who do not give up. Mayroong ipinangakong ani, panahon ng pag-aani sa mga hindi sumusuko. Conditional siya, no? Mayroong kang aanihin if, kung hindi ka susuko, hindi ka titigil sa paggawa ng mabuti. So, pag nakita mo ngayon na parang wala namang resulta, huwag kang tumigil, huwag kang sumuko. Hindi pa proper time. Kasi may pangako Diyos, may proper time dyan. Huwag ka lang sumuko. Tiyak aani ka. Tiyak pagpapalain ka ng Panginoon. Ang paggawa mo ng mabuti ay hindi para sa tao, hindi para sa kay Lord at para sa sarili mo. Dahil alam mo, gaya ng pangako ng Diyos, magbubunga at magbubunga yan sa 18 tinakdang panahon.
Kaya huwag kang mainggit kung yung kapwa mo ay nakuha niya na yung break niya, yung answered prayer niya. Huwag kang mainggit. Yun yung time niya eh. Meron ka rin time. Usually, nawawalan tayo ng gana kasi nagkukumpara. Focus on the Lord and He's leading for your life personally as a person, and there is this proper time that He will allow you to harvest the goodness that you have sown in Him.